Basta't mahalagang issue, walang lusot sa dokumentado. Mamaya, pagkatapos ng aksyon, journalismo sa primetime panalo ng TV5. Matapos po ang 5 araw na pagkakabihag, pinakawalan na ang natitirang 12 guro at estudyante na kinidnap ng armadong grupo ng Manobo sa Agusan del Sur. Para sa update, may report si Edison Reyes live mula sa Agusan del Sur. Daw ng mga pinalayang guro at estudyante na panibagong kabanata na ito ng kanilang buhay. 5 araw din kasi silang nanirahan sa kabundukan. Kanina, nagsimula na silang bumalik sa kanilang nawalay na pamilya. Kagabi pa lang natunugan na ng media na posibleng palayain ang 12 natitirang bihag. Magdamag kasing labas-masok ang mga sasakyan sa bahay ni Prosperidad Mayor Alvin Magdamit. Tila indikasyon na may pinaghahandaang malaking operasyon ng mga otoridad. Pero dahil bawal ang coverage, dito lang sa labas ng bahay nagkumpol ang media. Nakatutok na. Pasado alas 6 ng umaga, isa-isa na nagpulasan ng mga sasakyan. Wala ni isa sa media ang nakakaalam kung ano at saan ang kanilang punta. Maya-maya pa, ito na ang sumunod na eksena. Sa pintuan ng bahay ni Mayor, mainit na sinalubong ng mga kaanak at crisis committee ang 12 pinalaya. Baka sa mukha ng mga guro ang labis na kasiyahan. Noong Biyernes, dinukot ng armadong grupo ang mga biktima habang papauwi mula sa graduation ng Liberty Elementary School sa Prosperidad, Agusan del Sur. Sabi ng crisis committee, iniwan lang ng mga armadong grupo ang mga bihag sa bundok. Wala raw silang ibinigay na anumang kapalit. Hindi rin daw nila pinagbigyan ang hiling ng mga kidnapper na palayain si Manobo leader Ondo Perez. Pero may ipinangako raw ang crisis committee kay Ondo Perez na siya raw tumulong para mapalaya ang mga bihag. Sinabi namin, anong gusto mo? Anong may tulong ng gobyerno sa iyo? And Ondo just simply said, just treat us fairly when it's yung sa kaso, matulungan siya sa kaso, mapatili po ang desisyon ng kaso. Nauna ng pinalaya noong linggo alang guro. Sinundan ito ng 12 anyos na binatilyo noong Lunes. Pero para sa crisis committee, hindi pa tapos ang problema. Umpisa pa lang daw ito ng pagtugi sa 5 miyembro ng grupo na pinangungunahan ni Kenken Perez, pamangkin ng nakakulong na Manobo leader. Sa bari sa about the law, kung sino yung may kasalanan, mananagot po. Erwin, matapos nga sumalang sa medical check-up ang bawat bihag at dumaan sa pagsusuri ng psychologist, pinayuhan na silang makauwi sa kanilang mga tahanan. Payo ng mga doktor, magpahinga muna sila para makarecover sila at muli makapagsimula ng panibagong pahina ng kanilang buhay. Erwin. Maraming salamat sa iyo, Edison Reyes. Tropa ng mga sundalo at pulis na ang haharapin ng grupong ng hostage sa mga estudyante at guro sa Agusan del Sur. Sabi ng PNP, hindi pwedeng hindi managot ang grupo na ang ilang miyembro ay mga menor de edad. Ikwento mo, Erel Kabatman. Double time ngayon ang otoridad sa pagtugi sa armadong grupo na bumiyag sa 15 mga estudyante at guro sa Agusan del Sur. Ayon sa Philippine National Police, katulong na nila ang Philippine Army sa paghahanap sa mga sospek. Mananagot sila sa batas at as a matter of fact, yung ating mga kagawad ng Philippine National Police na nandun sa area, supported by the soldiers from the Armed Forces of the Philippines, are conducting pursuit operations para mahuli itong mga ng hostage. At yung kanilang demand, yan naman po ay nasa korte. Nakantabay na rin ang Special Weapons and Tactics Unit at ang Regional Public Safety Battalion ng PNP para sa paghuli sa mga sospek. Mananatili ang mga otoridad doon hanggat hindi humuhupa ang tensyon. Ang tinutugis nila, ang grupong pinamumunuan daw ni Kenken Perez. Nauna nilang hiniling sa gobyerno ang papapalaya sa tiyo ni Kenken at leader na si Ondo Perez. Taong 2009 nang makulong si Ondo Perez dahil sa pag-hostage din sa may 75 tao sa parehong lugar. Sinasabing nag-ugat ang kidnapping sa away sa lupa laban sa isa pang tribal group. Sigurado pong magiging special concern ng Philippine National Police ang lugar na yon
hanggat hindi po nagkakaroon ng normalcy doon po naturang lugar at hindi na po pinag-aawayan yung pong tinatawag na ancestral domain doon po sa naturang probinsya. Natuwa naman ang Malacanang sa maayos na pagkakabawi sa mga hostage. Pinasalamatan din ng palasyo ang Crisis Management Committee na umasikaso sa hostage crisis. Number one, masaya tayo na wala nasaktan. Number two, yung CMC was very active. Yung manual that they had to adhere to, but also to put in yung local knowledge, di ba? Yung knowledge of the terrain, proved very successful in handling this particular situation. Ipinaubayan naman ng Malacanang kay DILG Secretary Jesse Robredo kung ano ang gagawin sa mga reklamo ng mga nang-hostage. Errol Kabatbat, News 5. Tinutugis na rin ng mga otoridad ang 4 na rebeldeng ng hold-up, nanunog at pumatay pa ng mga pasahero ng bus, kabilang ang isang opisyal ng Philippine Army sa Zamboanga, Sibugay kagabi. Halos hindi na makilala ang rural bus transit na ito na biyaheng Pagadian papuntang Zamboanga City. Pagdating sa barangay Upper Tungawan, Zamboanga, Sibugay, nagdeklara ng hold-up at nagpaputok ang 4 na lalaki na nagpanggap na mga pasahero. Pagkatapos magnakaw, tsaka sinunog ang bus. Natagpuan sa loob ng bus ang mga bangkay ni Lito de la Cruz, Major Julie Stidi Arasid ng Philippine Army 18th Infantry Battalion at ang misis niyang si Siti Alia Arasid. Sugatan naman ang pasaherong si Federico Luchavez. Hindi pa malinaw kung ilan pang pasahero ang sakay sa bus. Bukod po sa pagpupuslit ng droga, may iba pa raw pinagkakaabalahan ng ilang Pinoy sa Macau na kapit sa patalim. Sabi ng isang umaming dating drug mule sa News 5, yung iba pinasok na rin ang gramo-gramong pangangalakal ng shabu. Narito po ang eksklusibong report at ang undercover video ng bilihan pati ang gamitan ng droga ng mga Pinoy sa Macau. Hindi lang daw sa puslitan ng mga droga sabit ang mga Pinoy, kundi pati raw sa bentahan. Ito ang kwento ni Jojo, isang OFW na nakilala ng News 5 na 12 taon na sa Macau at aminadong dating miyembro ng drug syndicate doon. Meron ibang lahi, meron mga check, meron ano, pero mostly sa Pilipino. Dinala kami ni Jojo sa sinasabing kuta ng isang Pinoy drug pusher sa Macau. Pumayag din siya na kabitan ng surveillance camera. Sa gitna ng makapal na tao sa isang sikat na parke sa Macau, walang kahirap-hirap na naka-score ng 1 gramong shabu si Jojo na nagkakahalaga ng 1,000 Hong Kong dollar sa kapwa niya Pinoy. Nakapunta rin si Jojo sa mismong bahay ng pinagbilhan niya. Dito raw sila nagpa-pot session. Nakapag-take home pa si Jojo ng droga. Mabilis at mura ang shabu dito sa Macau dahil nga sa napakadaming sources o maaring pagkunan. Pwede sa Filipino community, pwede rin sa mga Chinese citizens at maging sa mga Africans, ika nga. So, hindi nauubusan ng shabu dito sa Macau. Kung nais mong gumamit araw-araw, ay may makukuha ka. Depende na lamang sa iyong koneksyon ayon sa aming sources. Kwento pa ni Jojo, mabilis ang kalakalan ng shabu sa Macau. Isang bulto ng shabu raw ang nauubos ng Pinoy na tulak kada araw. Ang halaga, mahigit 100,000 piso. Ang ginagawa kasi ng yung marurunong, control sa paggamit. Kasi ang kalahating gramo, kung mabibili mo ng 600, kayang dumoble. O minsan kaya pang trumiple. Pero ang malaking kita mula sa droga, nauwi rin daw sa wala. Number 1 kalaban mo kasi is sarili mo. Pag user ka at may kasama ka, lalo na ang katuwang mo is user din, walang mangyayari. Karamihan daw sa higit 15,000 na Pinoy sa Macau, alam ang iligal na gawain ng mga kababayan. May tulakan dyan, mostly Pinoy. Ayan mga nasa into drugs, mga illegal yan sa papunta dito. Kasi yung mga nakatambay ko, talagang hindi ko man walang trabaho. Sa lugar kung saan laganap ang bisyo, sugalan at droga, kulong lang ang parusa pag nahulihan ka ng droga sa Macau. Isang mas mababang parusa kumpara sa bitay na inabot ng 3 nating kababayang nagpuslit ng droga sa China kailan lang. Ang mga kababayan naman natin sa Macau